Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Ng problema nga ni customer, pag nag-start siya sa umaga, may vibration sa harapan dito sa passenger side. At pag nalubak pa siya, meron pa itong ingay na lumalabas din dito pa rin sa passenger side. Kaya nga kung makikita nyo yung tinuturo ng daliri ko, ayan oh. Nakita niyo mga boss, ano? May tama, o yan, kumakaskas siya, oh. Kaya pa nag-start si customer, kanya may maingay. Di ba? Tapos mas marunong pa sa akin tong customer. Hindi daw dyan ang sira. Makulit din, no? Oh, ayan, oh. Oo, tama, gumagasgas, oh. Ayan, oh. Di ba? Kaya pag nahams tayo, kumakaskas to. Di ba? Ayan, sinasabi mo sa'yo sa shock. Narinig kong ingay kanina. Tapos sabi mo sa akin, sa likod. Makulit ka rin, no? Hindi, yung likod. Oh, yan ano, mga customer, nakakatiran pa rin. Diba? Pero okay lang yan, matagal pa na itong customer. Alam niyo mga boss, kaya nangyari yan, siguro matagal nang bumigay itong shock absorber niya. Halos ngayon lang din nararamdaman or narinig yung ingay. Na pag nag-start niya si customer sa umaga, ayan din yung mahampas-hampas dito sa body ng sasakyan niya, kaya nakakarinig siya ng vibration. O kaya naman pwede na pag nalubak siya o kaya napadaan sa hams, dun hahampas naman itong oil spring niya, didikit, makakarinig ka naman ng kung anong klaseng ingay. Sa paggawa naman ng sasakyan mga boss, hindi mo naman talaga mape-perfect na ayan ang pinanggalingan, ayan. Pero ang mahalaga dun, pagtapos mong magawa yung sasakyan, perfect yung sinabi mong sira, na yun nga talaga yung pinanggalingan ng problema. At may ipapakita mo sa customer na itong shock absorber, sira talaga. Kaysa naman yung nangyari sa isang customer ko na sabi sa kanya sira daw yung shock absorber. Ayun naman pala, ibang shock yung ipinakita dahil nga sa hindi niya naman nakikita kung paano ginagawa yung sasakyan. Pinakitaan daw siya ng isang shock na talagang sirang-sira. Pero nung kinalas ko yung shock na sinasabi niyang sira, hindi naman. Boss, nangyari yun. At may video ako lang, kaya lang hindi ko na binanggit. Dahil nga sa kung sino pa minsan yung malalaking kumpanya, yung pa minsan yung gumagawa ng milagro. Kaya ang payo ko sa inyo, mag-ingat na lang kayo sa mga pinagpapagawa nyo. Punta na ako dito sa ginagawa ko. After ko matanggal yung nut dito sa shock mounting, syempre tinanggal ko na yung shock mounting. Tapos itong upper spring seat niya. Kasama na dyan syempre yung protective cover. Tapos itong coil spring. At ito na ngayon yung shock absorber. I-check ko na yan. Diba? Sira talaga siya. Sabi ko sa iyo eh. Diba? Pag road test pa lang, alam ko na problema yan eh. Tapo na nga yan. At dahil sa positive, nasira talaga yung shock absorber ni customer. Stock up din. Kaya may mga time to pagpipit ka naman ni Bella, parang pigil. Yan natin. Tanggalin ko itong plastic cover ng bearing mga boss. Sinikpat ko lang yan ng manipis na flat screw. At ito nga, natuyuan pala ito ng grasa. Ay, umikot yun. Ay, saan ganito? Sisit yan. Isang set talaga pag pinalitan yan mga boss, pero dahil nga sa okay pa naman itong shock mounting, ako na bahala dyan. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ko gagawin. Tanggalin ko muna itong stabilizer link niya. Gumamit ako dyan ng boxes sa number 17. After ko nga maluwagan itong nut, tatanggalin ko na itong stabilizer linkage niya para makita nyo. Ang kalog yun. Pag ganyan mga boss, syempre naman, palitin na yan. Click na ako dito sa shock mounting mga boss. Dahil nga sa natuyuan lang naman yan ng grasa, pihitin ko itong bearing niya pa rin. Pipersahin ko yung umikot. Dahil wala namang kalog itong bearing mga boss eh. Nag-stack up lang yan dahil nga sa nadumihan, pinasukan ng alikabok, tapos natuyuan pa ng grasa. Kaya pag ganyan mga boss, malaki pa yung chances niyan para ma-survive. Siyempre, i-pre up mo lang itong bearing niya. Kailangan mapaikot-ikot mo siya. Gumamit na ako ng plier dyan eh, para hindi naman ako mahirapan sa pagpwersa paikutin itong bearing niya. Ayan o, medyo umikot na siya. After niyan mga boss, i-repack mo na yan. Lagyan ko na ng grasa. Habang nire-repack mo naman yan, sinasaksakan mo siya ng grasa. Yung mga maitim na grasa dyan mga boss, lumalabas na rin siya. Siyempre, mapapalitan yun. At ang papasok naman itong bagong grasa. Ganon. Siyempre, sa pagre-repack naman na gagawin mo dito nga sa bearing, siksikan mo maigi itong loob ng bearing para sigurado kang lumabas nga yung maraming grasa dyan. After niya, pwede mo nang ilagay itong plastic niya, yung pinaka-cover. Siyempre naman, siguraduhin mo na maayos yung pagkakalapat ng cover, tsaka mo ngayon siya punasan. Pag okay na, pati itong spring seat niya mga boss, linisan nyo rin yan dahil pagpapatungan nyo yan ng strut bearing. Tapos, dito na ngayon tayo sa bagong shock absorber na nabili ni customer. Yung brand niyan mga boss, Kayaba Gas Shock. Ayan madalas ang ginagamit ko. Magandang klase kasi. At bago ko ilagay yung coil spring, i-check ko muna itong shock mounting niya. Yung bearing kasi niya nirepack ko. So far okay naman siya mga boss. Hindi naman siya pigil sa pag-ikot.
Kaya pwede ko nang ilagay itong coil spring. Kaya lang mga boss, dahil nga sa yung rubber insulator nito dito sa coil spring, napunit na at wala kaming mabili. Ang ginawa ko dyan mga boss, binalutan ko na lang ng electrical tape itong coil spring kung saan nasira nga yung rubber insulator niya, may punit. Pwede kasing pag tumama itong coil spring sa spring seat niya, makakapag-produce siya ng ingay or langit-ngit. Kaya binalutan ko siya ng electrical tape. Pero kung meron pa kayong ibang diskarte, pwede nyo balutan ng interior yan o kaya lagyan nyo ng hose, ganun lang naman. Siguro naman mga boss, yung 3 patong na electrical tape, sapat na yun. At pag okay na, kunin nyo na ngayon yung lumang shock absorber. Siyempre, importante na i-pair nyo muna yan. Dapat pares na pares itong nabili yung shock absorber. Kahit na magkaiba sila ng brand, importante pa rin na parehas na parehas yan. Kasi minsan may nag-comment pa sa akin, boss, yung parts na nabili ko magkaibang brand. Sabi ko sa kanya, okay lang yan sir, basta parehas sila ng itsura nung pyesa na papalitan mo, ibig kong sabihin. Sa paglagay nitong coil spring mga boss, nakita nyo yung tinuturo ng daliri ko, dapat nakatapat yan dito sa stopper ng shock absorber. Ganon din itong ilalagay ko na rubber insulator niya mga boss. Dapat pag inilagay niyan, nakatapat din yan dito sa kanto ng rubber insulator nyo. Kasi nakaporma naman itong rubber insulator sa ikot ng coil spring. Kaya nga pag inilagay nyo na itong spring seat niya, ayan o mga boss yung ilalagay ko, mapapansin nyo, talagang nakapantay itong shock absorber hindi siya nakatabingi Kasi nga, nakaporma itong spring seat, pati yung rubber insulator niya. Kaya nga kung makikita nyo, level pa rin yung tayo nitong shock absorber. At dahil sa okay na, ilagay ko na itong shock mounting, tapos itong nut, ipapakapit ko na yan dito sa rod ng shock absorber. Tapos gamit ko nga itong impact wrench. Higpitan ko na ngayon itong nut niya dito sa rod ng shock absorber. After nga yan mga boss, pwede mo na ngayon luwagan itong coil spring compressor mo para matanggal mo na nga yan dito sa coil spring. Lagi ko nga palang paalala sa inyo mga boss, kapag gumagamit kayo ng coil spring compressor at tatanggalin nyo na yan, huwag yung bibiglain, itodo agad yung pagluwag dito sa coil spring compressor nyo kasi tatagilid yan, mas mahihirapan kayong magtanggal dito sa kabilang side ng coil spring compressor nyo. Dapat pag tinanggal nyo nga itong coil spring compressor, balanse, unti-unti lang sa pagluwag. Siguro naman yung 2 beses mo lang luluwagan itong coil spring compressor, hindi naman nakakapagod yun, kaya ganun na lang yung gawin mo. At pag okay na, pwede mo na ngayon i-final yung higpit gamit niya itong impact wrench mo dito sa nut ng rod ng shock absorber. Tapos, i-check ko ngayon itong shock mounting mga boss. Ikutin ko yan kasi yung bearing nito kanina stock up. Pero ngayon, free wheel na siya at wala na siyang ingay. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, dapat itong coil spring, nakaguide siya dito sa lower at upper ng coil spring seat. At dahil okay na ito, pwede ko na ngayon ibalik sa dati niyang position itong shock absorber. Unahin yung ilagay yung mga nut dito sa ibabaw ng shock absorber. 3 nut lang naman yan na number 12 mga boss. Ayan yung pinakita ko. Siyempre isentro nyo itong shock mounting dito sa butas niya. Pag naipasok niyan, pwede nyo na ngayon ipakapit itong bawat nut dito sa stud bolt ng shock mounting nyo. O di ba mga boss, kung kayo naman talaga ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, napakadali lang. Siyempre, after nyo maipakapit yung nut nyan, siguraduhin nyo na yung pagkakahigpit nyo dito sa mga nut ng shock mounting, mahigpit. At pag okay ka na dyan, dito ka naman sa baba ng shock absorber mo, i-connect mo na itong steering knuckle dito sa shock absorber. Ayan mga boss, ganun lang naman ang pag-connect nyan. Saka mo ngayon diskartehan na itong butas nga ng steering knuckle mo at butas ng shock absorber, mai-sentro mo yan. Tapos ilagay mo na itong bolt niya. Ayan yung bolt na number 22. Bali, 2 lang naman yung bolt na ilalagay mo dito sa shock absorber. Bolt and nut yan mga boss. Ito yung nut niya, ilalagay ko na rin. Pakapit ko na yan dito sa thread niya. Tapos yung pangalawang nut ng bolt and mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko na rin yan. Ipapakapit ko rin sa thread niya, syempre naman. Tapos gamit nga itong socket wrench ko na number 22, i-final ko na ngayon yung higpit dito sa bolt and nut. At dahil nga sa kontrahan niyan, syempre, 2 tools yung ginamit ko. At pag okay na, dahil nga sa dito nakabracket sa shock absorber, itong brake hose niya, pati itong ABS wire niya, syempre, i-connect ko na yan, tsaka ako ngayon ilagay itong bolt na number 14, tapos hinigpitan ko na yan.
At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito na tayo sa bagong stabilizer linkage na binili ni customer. Ayan na yung bago mga boss, kung makikita nyo, tingnan nyo, wala talaga siyang uga dapat. Itong stabilizer linkage or wala dapat siyang kalog, ibig kong sabihin. Sa paglagay niyan mga boss, yung procedure lang siyempre. Kung paano nyo tinanggal itong stabilizer linkage, nung tinanggal nyo yan, ganun nyo rin naman siya ibabalik. Ilagay nyo na yung nut niya na number 14, dyan sa baba. Tapos dito naman sa taas, dahil medyo mahirap ilagay yan, di siya pantay, di ba? Gumamit ka ng kahit anong bagay na pwede mong itulak pababa itong stabilizer bar para ma-shoot mo naman itong stabilizer linkage mo dito sa butas ng shock absorber. Ganyan lang naman, idiin mo, i-press mo, tapos isentro mo sa butas, tusok mo siya ngayon. Di ba? Basic. Tapos pwede mo na ngayon ipakapit itong nut niya, at pag naipakapit mo na yan, gamit nga itong impact wrench mo, i-final mo na yung higpit. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, dito naman sa nut sa baba, ang hihigpitan mo. Ganon din mga boss, siguraduhin nyo yung pagkakahigpit ng nut na maayos. Nakita nyo naman, sa paghigpit na ginawa ko, ginamitan ko pa yan ng ball hammer para sigurado ako na hindi siya maluwag. At dito naman sa tie rod, pwede mo nang i-connect yan dito sa steering knuckle niya. Tsaka mo ngayon ilagay itong nut, tapos gamit ka na ngayon ng impact wrench mo para ma-final mo na rin yung higpit. Pag mahigpit na, pwede mo na ngayon ilagay itong cutter pin. Siyempre, baluktutin mo yung dulo niyan para hindi mabunot itong cutter pin na nilagay mo nga dito sa nut ng tie rod. Tapos padiretso mo na yung manibela at ilagay mo na itong gulong. Isingit ko lang mga boss, i-shoutout ko ulit si Kasawag. Nasa Dammam, Saudi Arabia pala siya ngayon. Kung saan nga, nadadamay nga pala yan sa mga kaguluhan dyan sa Middle East. Ingat ka dyan boss. Shoutout ko na rin si Gideon Picones. Salamat boss. Balik muna ako dito sa ginagawa ko. After ko nga mahigpatan itong gulong, i-check ko yan. Ano? Oh, yan ang tulog ko. Lana. Lapit ko itong camera mga boss para mapatunayan ko na wala nang ingay dito sa sinasabi ko nga kay customer na dito nga nanggagaling yung ingay na naririnig niya. Ugayin ko mga boss ulit, Wala na, wala, Ito tumutulog yung kaano ko. Wala, Wala na. Alam niyo mga boss, matagal na kami magkakilala ni customer. Big body pa yung sasakyan niya. Marami rin siyang mga sasakyan na ipinagkakatiwala sa akin. Mabait na tao yan. Kaya lang, mahilig lang yan talagang mag-challenge. Minsan nga, pag nagkwentuhan kami, sasabihin yan, bakit lahat na lang ng pinacheck niya raw sa iba, bakit pagdating sa akin, iba raw lagi ang hatol ko. Sabi niya, halos 20% lang daw yung chances para pumares ako ng hatol ng iba. Talaga. Ano ba rin, kaya? Isa na lang. Sa kabilang side. Pero sa kabilang side mga boss, hindi ko na ipakita sa inyo yung video dahil same procedure lang naman ang paggawa. Kaya dito sa pag-road test na gagawin namin, sama kayo mga boss. Kakaliwa tayo dyan. Doon ulit tayo dadaan. Pause pa ako no? Dapat di pa uminom ng malamig. Init na init ako Narinig nyo naman yung sinabi ko kay customer na idaan niya ulit ito kung saan kami nag-road test para sure na wala nga yung ingay. Ano, lumabot pa ni Bella? Ha? Hindi yung mabigat sa kaliwa. Ba't kaliwa lang? Hindi, dati mabigat sa kaliwa. Kasi kaliwa ka mag-drive. Kakaliwa ka dyan. Dati marinig, di ba? Brag, yung malakas. Dali mo muna yan, baka mamaya may kargang drugs. At ito na mga boss, paliko na kami dito sa maraming hubs. At mapapatunayan ko na sa kanya yung hatol ko. Yan. Yan. Diba? Di ba? Parang ginastusan Di ba? Sabi ko na sa'yo Marunong pa to sa akin kanina Likod daw galing, sa harapan ko narinig. Di ba? Damay pala yun. Siyempre. Dami sa likod yan kapag akala mo minsan sa likod yung umiingay. Diyan ako minsan nakikipagtalo sa mga customer Marunong pa sa akin. Parang ikaw. Hindi Nunok ko lang sabi ko. Hindi kasi nga, nagpa-check up ka kasi. Ano sabi? Hindi support. Wala akong ginawa sa araw-araw kundi mag-diagnose Kaya nung isang ikot lang natin, alam ko na Kasi pag-support yung kaninang pag-check up ko sa'yo, alam ko na yun. Before kasi mga boss, chinek ko na yung mga support nito sa makina at transmission. Hindi ko na binidyo. Oo, malambot na yung mga support niya pero hindi ibig sabihin sira.
At ang problema niya kasi yung may lumalabas na ingay, siyempre doon ako nag-focus. Pero ipatabi ko itong sasakyan mga boss para makita nyo kung paano ako mag-check up ng mga support sa simpleng pamamaraan lang. Gaya nga ng nasa ako, matuto kayo. O, dito, pwede dito. Pero wala namang simula labas dyan. Lagay mo ulit sa sa drive, tapos double pag tayo sa kabila eh. Ayan, malilim dun, malilim. Pero huwag may kanto. Ayan, dito lang. Sige, buksan natin Pakita ko kasi pag yung G-support eh. Lalabas ako ng sasakyan mga boss para makita nyo kung paano ko basic na check upin yung mga support niya. Katulad kanina Kaya ako sinabing kanina kasi nga na-check up na namin ito before. Kangat ko na itong hood mga boss para makita nyo kung paano ako mag-check up. Sige! Hop! Sige! Hop! Lambot na ayan ito yung support Sige! Hop! Atras naman! Atras! Lambot na talaga. Hop! Sige! Itaw! Sige! Hop! Wala, hindi naman masyadong malambot lang pero hindi pa naman sira eh. O di ba nakita nyo malambot lang yung support niya pero hindi siya sira. Kasi pag sira yung support, akalampag ng malakas yan yung makina. Lalo na't inabante mo siya ng naka-handbrake, makita mo talaga uuga yung makina malakas. Malambot siya pero hindi hindi talaga sira yung goma. Meron tayo antayin kita. Malas support eh. Tsaka original yan di ba? Original ba yung nakalagay? Hindi. Hindi siya biyak. Wala siyang biyak. Wala siyang biyak. Siyempre, goma yan eh. Lumalambot din dyan. Kasi pag gumano yung makina mo, pag di ba naka-drive, tapos pinaabante mo na naka-handbrake, mapapasin mo yung makina, hahampas yun eh. Sa'yo hindi, tama lang eh. Makita mo na sa video. Tsaka yung patag pa rin, pantay pa rin. Oo. Hindi siya kita mo, di ba? Kanina, kurog. Ikaw lang eh. Pagkit namamakos ako, yung maniwala sa akin eh. Muli mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Interview mo na, baka lumagpas na tayo sa aming Munting bahay. maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Lagi nyo sanang tatandaan mga boss na ang paggawa ko ng video hindi para magpasikat, kung hindi para mabigyan kayo ng mga idea at hindi kayo mapagastos ng malaki. Salamat ulit.